Sabay-sabay po natin basahin. Chapter 7 and verse number 4. Okay, nandiyan po kayo? Verse 7 and number 4. Alright, ready? Basta. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated Joseph and could not speak peaceably unto him. Alright? And then, sa bandang huli, ito yung nagatid upang itong si Joseph ay nakalilang kapatid, no? Ay tanuhin nila na patayin o hindi po lamang nabagitan itong si Ruben na kanyang kapatid ay baka napatay po siya. No? At ano yan nila, mga kanila pong ipinagbili si Joseph. Dinala sa Egypt. Now, kung alam lang nila na ang Diyos ay mayroong espesyal na layunin kay Joseph, hindi po sila para magugali ng ganito kay Joseph. Kung yun po naalala, lagi silang galit kay Joseph. Sapagat nakita nila ay higit siyang paborito ng kanilang ama na si Jacob. Hindi ba? Kanya pang ipitinahin si Joseph ng mga ng damit na mayroong sari-saring kulay. Remember that? Na sumasagisag ng parang royalty. Di ba? Alright. But, ibig ko po na ating pagkuunan ay itong ugali ni Joseph na siya ay nalalang alipin sa Egypto, naging servant, naging steward, no? At sa bandang ay inakusahan pa ng rape na hindi naman totoo. Alam niyo ba yun? Nakulong siya. Tinutulungan niya yung dalawang nakakulong din doon, pero nakalimutan siya ng isa, at nakulong pa ng habang panahon. Naibig ko mo na, sa kabila ng lahat, itong si Joseph ay hindi po kakakitaan ng hatred. Remember that? Walang galit sa kanyang puso. Alright. Walang bitterness. No? At walang spirit na makapaghiganti sa kanyang naging karatayuan sa buhay. Amen, Lisa? Amen? Okay? At hanggang siya po'y maging isa sa pinakamataas na opisyal ng Egypt. Remember that? Na yung kanyang mga kapatid kanyang nakahanap. Ulit ha? Walang paghihiganti sa kanyang puso. Amen? Ulit ko, walang bitterness, walang hatred, walang paghihiganti. Amen? Inisip. Hindi siya nag-isip, nagbalak ng anumang para makaganti sa kanyang. Wala. Alright? Ang dahil lahat, basically, ay sapagat wala siyang resentful spirit. Okay? Yan ang ito a resentful spirit. Alright? Now, madaling magiganti, madaling magkaroon ng buot, madaling magkaroon ng galit, kapag kung siya'y mayroong resentful spirit. Alright? Yun yung isang bagay na kahanga-hanga sa tao ito. Alright? Listen mo na. Okay, sapagkat kung si Joseph ay mayroong resentful spirit, listen mo ay hindi siya magiging kasangkapan ng Diyos. Okay? Upang makita yung mga magaganap na famine sa Egypt. Alright? Upang maipaliwanag din yung panaginip ng isang bilanggo at hanggang pagkita ay paliwanag yung panaginip ng hari. Alam mo na? Amen? Naging kasangkapan sa Diyos. Ulitin ko. At isang bagay na dahilan
yan sapagkat wala siyang alam, wala sa alam, nakalakas na. Resentful spirit. Alright? Kaya siya naging kasangkapan ng Lord. Now, ano mag-ibig sabihin ng resentful spirit? O resentment? Okay? Sa Tagalog is what? Sama ang loob. Anong Tagalog na resentful spirit? Sama ng loob. Kaya nga, nung dumating yung kanyang mga kapatid sa Egypt, upang bumili ng pagkain, nakilala agad sila ni Joseph. Pero si Joseph, hindi nila nakilala. Naalala niyo ba yun? Hanggang sinubukan niya yung mga kapatid niya. Ba't tinis niya? Para lamang niya malamang, buhay pa kaya yung aking natin na si Jacob. Kamusta kaya yung aking kapatid doon? No? Kamusta na kaya siya? Okay? Pinakain pa, pinainom pa. Diba? Pinapaunan pa. Hanggang sa bandang huli ay nagpakilala na si Joseph. In chapter 45 verse number 2, no? Okay? He wept aloud, no? And Joseph said unto his brethren, chapter 40 verse 3, I am Joseph. Amen? That my father yet live. Amen? Natatakot, nagtulala yung kanyang mga kapatid. Amen, isa? Natatakot. Okay? Ang nasa isip nila ay gaganti si Joseph. Papatayin sila. But in verse number 4, pakalakas nga. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. Okay? And they came near, and he said, I am Joseph, your brother. Na inyong ipinagbili dito sa Egypt. Verse 5, now therefore be not grieved. Kinahin mo yun? Be not grieved, nor what? Nor angry with yourself that you sold me hither. For God, nakasa. Alright. See, sa bakit Joseph, naunawaan niya na itong mga pagkiyaling ito ay ginusto na rin ng Lord upang makapagsalba ng maraming buhay. Sapagat mayroong matinding taggutom na darating. Amen siya? Amen? Wala siyang naging sama ng loob. Amen? Dahil wala na sama ng loob, wala siyang inisip ng paghihiganti. Nakikinig kayo? Dahil walang sama ng loob, walang bitter na sa kanyang puso. Yung pag-amin? Amen? Binasa ko ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon. Listen na po Joseph, I'm sorry. Forgive me, Joseph. Sa kanyang mga kapatid. Binasa ko lahat. Okay? Nagsabi lang sila ng forgive ni Joseph nung si Jacob ay namatay na tatay nila. Sa pagkakakala nila, bakit? Wala rin aming kami, baka gaganti. No, doon na lang sila. Forgive me. Sabi ni Joseph, huwag kayong mag-isip ng masama sa akin. Are you with me? Kaya huwag kayong mag-isip ng masama sa akin. Lahat na ito ay ipinagkaloob ng Diyos to preserve life. Alright? Walang resentment spirit kay Joseph. Okay? Ito na. Ibig ko sabihin, sa lahat sa atin, actually, itong message ko para bukas sa lubal gagamitin ko na lang dito. Alright? Ibig sabihin, as a Christian, you don't have to have resentful spirit sa kanino man tao. Alright? Italim natin ito sa ating isip. Isulat natin po ito sa ibabaw ng ating Bible. As a Christian, na napatawad ng Diyos, at kung kami aware na ikaw ay ginagamit ng Diyos, at ikaw ay aware na ang Diyos ay may layo sa buhay mo, you don't have to have what? Resentful spirit sa kanino man tao. Alright? Lord, ako mo iyong tulungan sa paghahatid ng mensahe mo ngayong gabi.
Ako po yung tulungan na maging pagkapala. At tinagin ko po, bawat isa po sa amin dito ngayong gabi, iyo po ang kausapin, turuan, palakasin, at bigyan mo kami ng malinis na buhay, malinis na puso, malinis na isipan, Panginoon, upang patuloy po kami maging kagamit-gamit at pagkapala sa buhay ng maraming tao, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, you don't have to have resentment or resentful spirit. Okay, sabi ko, kanino man tao. Maliwanag ba? Amen? No, si Joseph, ang ating halimbawa. Okay? Kung ating ilalagay yung ating sarili sa kanya, mahirap yun. Amen? Naisipin mo, hindi ba? Na sabi niya, bata pa lang ako, hindi ko kayang kalimutan yung mga kapatid ko nga, lagi akong ginagalitan. Lagi akong binubuli, hindi ba? Amen? Binanggit ko lang, ikinuwento ko lang yung panaginip ko, galit na sila. Pinahiyan na yung tatay ko lang, galit na sila. Alright? Pero si Joseph, sa kabilang lahat, ibinenta siya, kinalkas ng patay, walang sama ng loob sa kanyang buhay. Amen? Now, kaya ba natin yun? Kaya mo bang mabuhay? Nang wala ng sama ng loob? Dapat. Dapat. Yung parang yun? Amen? But number one, because of what? Because you have one life to live. Okay? Hindi tayo dapat mabuhay na may sama ng loob. Kanino man? Bakit papalakas? Bakit? Meron natin iisang buhay sa mundong ito. Diba namin? Amen, isa? Amen, okay? Minsan lang tayo tumaan dito. At ang ulit nito, kailan? Okay? Listen, nakikinig sa akin? Okay. Bakit? Hindi dapat? Because of what? You have what? One life to live. Minsan lang tayo dumaan sa daigdig na ito. Amen? At ang ulit nito ay what? Sa millennium kingdom na. Ibang-iba na yan. Hindi mo na pwedeng ibalik yung mga nakaraan dito sa buhay mo. Amen kasi? So doon, naka-doon, waste it with what? Kita mo? Masaya rin yung panahon mong ilalagi dito na laging masama ang loob mo. Lagi kang may kinakatampuhan. Tama? Lagi may kinakatampuhan, lagi kang offended. Amen? Amen? Hamunin mo ako. Ano mo sa akin? Isa na ako na offended, offended mo tatayin. Kasi bakit pagdatingin, nagtalim ako, nagtampuhan ako, ang talo. Ako tumatayo dito eh. Amen? Sa loob ng 31 years, mahirap sa akin. Na ako may tampo at sama ng loob, mahirap sa akin. So bakit hindi ako magiging pagbabalak sa inyo? Lumban ba ang Angeles man? Okay? Bakit ko ito sinasabi? Kasi bakit gusto ko kayo rin blessing lagi. Amen isa? Amen? Amen? Umayin naman kayo. Sama agad ng loob nyo eh. Diba? Bakit parang anong naiintindihan niyo ako? Amen? Tandaan niyo isang araw mula ngayon, no? Na naisip mo na magkaroon ka ng harmony sa isang tao, pero huli na ang lahat. Nakikinig kayo na? Amen? Isang araw mula ngayon, hahangarin mo na naisip mong mabalik yung nakaraan para may harmony kang muli, no? Sa isang tao, but it's too late. Parang wala na siya o pawala ka na rin. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Pag-minsan, huli na. Kahit gustuhin mo sapagkat isinarado mo na yung pinto. Nakikinig kayo?
sabihin mo, hindi na ako makakapagpatawad. Okay. Dahil minsan lang, sumama ang iyong loob. Nakakaingin na ba tayo? Okay, again you said, life is too short to waste on being offended. Napaka-iksi ng buhay para lagi ka na lamang natipiso. Alright? At sumasama ang loob. Amen? Christian, sige, mga magulang, kabataan, enjoy your life. Ano yun? Enjoy your life. Choose to stop being resentful. Amen? Amen? Enjoy your life. Totoo ba? Hindi ka masaya kapag ka masama loob mo? Totoo ba yan? Nakakita na ba kayo nito? Masama loob, tawa ng tawa? Nakakita na kayo? Nakakita ka na ba ito? Masama loob pero masarap kumain? Yung makan masarap. Baka lagi ka bang high blood? Ay, amigis yan. Ay, nakikita ka? Kaya, don't forget, you don't have to have resentful spirit. Amen? Kaya naman tao. Kaya natin yun. Nagawa ni Joseph eh. And listen, pag sabihin si Joseph yun, di ano, parang lang tayo. Amen, listen? Pangalawang bagay. Bakit ko nasabing kaya natin yun? Because, number two, because resentful spirit is a choice. Pakibasa ka ng lakas? Ano ba na? Is that it? Alright. Anong Tagalog ng resentful spirit? Tagalakas? Mahina na tayo ko eh. Ayun. Nalakas yung mahina na tayo. Sumama ng loob. Okay. Kaya masama ang loob mo kasi ginusto mo. Hindi pinili mo, ginusto mo. Amen? Ginusto mo yun eh. Amen? Pag gusto mo naman masaya, masaya ka eh. Di ba? Ginusto mo lang yun. O sige, ngayon, sa gabing ito, nakikinig ba ka sa akin? Sa gabing ito, may sama ka ba ng loob? Ha? Meron ka bang resentful spirit? May sama ka ba ng loob? Bakit masama ang loob mo? Anong sabi ng ating pointers? Kasi ginusto mo, pinili mo ang loob mo. Okay? O si Joseph, naging matagumpay, naging blessing siya, di ba? Bakit? Kasi ayaw niya magkaroon ng resentful spirit. Ayaw niya. Amen? Ginusto niyang magpatawag, ginusto niyang maging kasangkapan siya ng Panginoon. Kaya kahit nakabilanggo siya, naging blessing siya. At mismo yung kanyang amo, di ba? Amen? Yung kanyang amo, alam niya na ang Panginoon ay sumasa kay Joseph. Alam mo ba? Kaya pinagkatiwala yung lahat kay Joseph. Nung si magbilanggo, kahit yung pinaka-heavy sa bilangguan, pinagtiwala sa kanya yung lahat ng bilanggo. Bakit? Sapagkat meron siyang pruweba na ang Lord ay sumasa kay Joseph. Now, listen naman kung si Joseph ay may sama ng loob, hindi para maging mayaman ang presence ng Diyos sa kanyang buhay. Alright? So, kaya tandaan po natin, no? A resentful spirit is a choice. Ha? Kung meron kang sama ng loob, ay sapat ginusto mo yan. Alright? You are the one who choose to be resentful. You are the one. Wala kang pwedeng sisihin. Kasi siya. Wala kang pwedeng sisihin. Kasi sa ginawa niya, sa sinabi sa siya, nung 2015,
ng loob, pag tumagal, nagiging bitterness yun. Una, sama ng loob. Sumunod is what? Sa bakit inalagaan mo, naging what? Naging bitterness. Nakikinig kayo? Pumait. Okay? Pag pumait, nagkaroon ka ng bitterness, ang susunod is what? Hatred. Nakikinig kayo? Galit na. Alright? Kaya pag tumagal-tagal, ano sa hatred? Rat. Puot. Amen? Pag tumagal-tagal yung puot, ang susunod doon, revenge. Gusto lang makaganti. Nakikinig ka sa akin? Anong susunod doon? Anong susunod doon? Anong susunod sa pagganti? Papatay ka na. Amen? Pero kita mo kay Joseph, walang paghihigante. Ano ba lang ba? Walang paghihigante kasi walang wrath. Walang wrath kasi walang hatred. Ano ba lang ba? Walang hatred kasi walang anger. Walang anger kasi walang resentful spirit. Wala siya sa mga loob. Sa kanyang mga kapatid. Amen? Okay. Nainapis siya. Inihulog siya sa balon, at ipinagbili sa mga Ismailita at napunta ng Egypt. Okay. So, a sinful spirit is a choice. Liwanag ba? Kaya wala kang pwedeng sisihin. Amen? Kaya ibig sabihin, no, you can live with harmony with anyone. Sapagkat resentful spirit is a choice, so you can live with harmony with anyone. Kung gugustuhin mo lang. Kung gugustuhin mo lang. Okay? Ako, isang pastor, marami akong miyembro. Iba-iba ugali nyo, tama? Iba-iba itsura nyo, kulay nyo, tama? Meron panlumban, tama? Pero by the grace of God, napakasamahan ko kayo lahat. At lahat ay gusto ko. Alam ng Diyos yun. Namamiyambro ko sa lumang, alam ng Diyos, gusto ko lahat yung mga yun. Nag-iingat ako. Tama? Kahit bisa ganito kung hindi gusto ginagawa nila, nag-iisipan ako paanong gagawin ko para magpatuloy siya at mag-bless ako sa kanya kung ako mali mag-preach. Diba? Patungkol sa kanyang maling ginagawa. Gusto ko lahat doon eh. Amen? Amen? Kaya kung ako may hindi ko gusto sa akin, may problema niyo. Kaya marami napakasamahan ko, ako isang napakasamahan, hindi ko magawa. And minsan, nagsisikap ako. Ano ba? Ba't ko nagagawa yun? Sabagat natutuhan ko, no? Ang pagsama ng loob is what? Madalas ginusto mo lang. Liwanag, pero ayoko mo. Ang Diyos ko is what? Gustuhin ko kayong lahat. Amen? Amen? Narisin, si Joseph, ang kanyang kapatid sa ina, sino? Ano pangalan? Benjamin. Tama? Isa na niya, tama? Pero mula kay Judah hanggang kay Reuben, no? Okay? Sa labing isa, lahat ng kanyang kapatid, ginusto niya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tapos iba yung pagtingin niya kay Benjamin sa pag-iisa na nila. Pero wala isa lang sa kanyang kapatid na nag-bet sa kanya, nag-reject niya. Nakikinig ka sa akin? Bakit? Sapagkat ginusto niya. Na nagkaroon ng harmony sa lahat ng kanyang kapatid. Alright? Okay. Kaya you can live with harmony. You can live with harmony with anyone if
harmonica. Ano ka ng harmony? Ha? Harmony. Okay, hindi ka rin yung kanta kanina ni Brother Marvin. Walang harmony. Wala pa ba? Ang tagal ng harmony. Harmonious. Diba? Nasa tolo. May kaayusan. Diba? May kaayusan. Okay? May pagkagiling. Alright? Again, you said, nobody, nakikita ba kayo? Talaga, nobody makes you resentful or bitter, but you. Amen? Kung ikaw man ay masamang loob, ikaw ay bitter, okay? Hindi sa parang may taong nagbigay sa iyo niyan. No. Pinili mo yan. Alright? Pangatlong bagay. Resentful spirit is the result of selfish living. Alright? Pakibasa ka na malakas? Okay? A resentful spirit is what? Ito yung resulta na what? Selfish living. Na kung tagalogin natin, bakit hindi mo tanggapin? Makasarili. Alright? Or lagi mong hinahanap ang iyong sarili sa iba. Alright? Now, see, okay, in chapter 37, verse 5 to 8, itong mga kapatid Joseph ay nagkaroon ng galit sa kanya at laging galit. No? Sapagkat hindi nila gusto yung mga panaginip ni Joseph. Isipin mo rin, hindi nila gusto yung mga napapanaginip ni Joseph. Ay, ano magagawa ni Joseph? Hindi naman siya pumili noon. Tama? Tama? Yung panaginip ni Joseph patungkol doon sa mga inaani nila na yumunyukod sa inaani ni Joseph ay galing sa Diyos, di ba? Tama? Okay? Ito may kapahayagan lamang na isang araw mula kayo ay luluhod sa ni Joseph. Amen? Pero galit sila. Ayaw na nagagalit sila. Alright? Ano sabi nila? Ano ibig mo sabihin? Luluhod kami sa'yo? Hindi na gusto mangyari yun. Alright? Okay. Anong ibig mo sabihin? Maglilingkod kami sa'yo. You see, they did not like, okay, about them serving Joseph. Pero nangyari. Tama nangyari, di ba? Yung buko sila sa Joseph, hindi na si Joseph pala yung nangyari. Nagdala. Amen? Nagdala. Alright? Sabihin na isang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng pagkainis o sama ng loob sa ibang tao, no? Is because of nag-iisip ka na they are treating you na hindi maganda. No? Alright? Yung bang minsan, ewan ka kung nakadanas na kayo, akala yata niya na mauuto niya ako. Pero minsan, palagay mo ng pala yun. Diba? Okay? Okay. Ba? Ano ba itong tawag ito? May pangailangan, tsaka ako naalaan na. Minsan, may ganun tayong katwiran, tama ba? Ako yung naaalala na kung may kailangan siya. Minsan, may tayo ng katwiran. Nakikinig kayo? Minsan, meron tayo ng katwiran, tama? Sabab yun ang pagtingin mo sa kanya. Di ba alam niyo? Pero huwag natin kakalimutan, hindi natin alam lahat ang totoong nangyayari sa kanya. Perception lang natin. Di ba alam niyo? O bakit ganit sila kay Joseph? Bakit akala nila si Joseph ay pagkahari sa kanila? At magiging iba yung pagtrato sa kanila.
the result of selfish what? Selfish what? Selfish living. Okay? Tinitingnan natin kasi yung ating pong sarili. Alright? Okay. But don't forget, harmonious living or good relationship is built on selfless living. Selfless living. At hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Lalo't higit, nakikita sa akin, sa ating kapatid sa Panginoon. Amen, listen? Amen? Amen? Nakakatuwa pag nakakakita ko ng mga member natin na tumutulong, sumusuporta, okay? Nagkakaloob sa kapwa niya sa ating kapatiran. Blessing yun. Blessing yun. Amen? Pero gusto kong sabihin, gusto ko idagdag, nabasa ko lang ito, naalala ko lang. Naalala ko na ba? Okay. Nabasa ko ito kay Charles Remedios Lee Jones. Ang title ay Indian Proverbs. Okay, sa Indian Proverbs, naalala ko lang na pag daw ikaw ay nagkaloob, huwag ka laging maghanap ng pagtanong niya ng utang na loob. Lagi kayo? Pag tumulong ka, huwag ka laging naghanap ng pagtanong ng utang na loob sa'yo. Sapagat pag nakakita ng gano'n ka, pagsisisi niya, magsisisi pa siya, bakit ba nakahingi ako ng tulong sa tao yun? Pag tumulong ka. Mag-thank you siya o hindi, bahala sa buhay niya. Ayaw na niya? Yeah? Sapagat pag lagi ka maghahanap ng pagtanang, sasama lamang ang loob mo. Diba namin? Lahat ba ng tinulungan ng Panginoon, nag-thank you sa Kanya? Ha? Marami siyang pinagaling. May binuhay pa siya mga patay. Amen? May ketong na kanyang nilinis. May pinanganak ng walang matay na kamatay. Kaya nung siya kitapin at nung siya itinako, nasaan yung mga tao niya? Nasaan sila? Walang isa man. Nung ibig siya pakawalan ng Pilato, ano sa inyo ng karamihan? Crucify him! Crucify him! Ay really kasama doon. Hindi ba mga natulungan niya? Sige. Kaya as a Christian, umulong tayo, magbigay tayo, huwag tayo maghanap ng pagtanong-tanong. Kung mag-thank you man siya, at talagang tumanaw, listen, bonus na lang yun. Amen, Krishna. Amen, Krishna. Ito mo, ayaw kayo na yun. Talagang kayo, makakasal kayo. Ayaw niya natin yung usap natin. The simple spirit is the result of what? Last po? Selfish living. Okay? Amen? Huwag natin hanapin yung ating sarili sa mga tao na tutulungan natin. Mag-thank you na lang, Lord. Salamat po. Naging pagpapala ako sa Kanya. Naging kasama. Di ba din naman ang ating prayer, di ba? Lord, make me a blessing. Make me a blessing. Alright? Okay. Sabagat hindi ka talaga magiging happy at hindi ka talaga at mahirap mo talaga magkaroon ng happy relationship with others if you are trying to make everyone fit into your own box. Ano yun ba yun? Ano ibig sabihin? You won't have, hindi kayo magkaroon ng happy relationship sa kanila man if you are trying to make everyone fit into what? Into your what? Ano sabihin nun? Yung lagi mong hinahanap yung sarili mo sa kanya. Hindi mo pwede. Diba? Kaya nga, hindi tayo kailangan magkaroon ng resentful spirit sa kanyang Ama. Amen? Amen? Bakos, be determined at magkaroon tayo ng determination to be happy na kasama ang mga tao ito. Amen? Amen? Okay, lagi
natin kung tatandaan, bagamat tayo po'y iisa sa Panginoon, iisang spirit ang tumataan sa atin, pero magkakaibang tao pa rin tayo. Hindi tayo magkakaparin pareho. Amen? Iba-iba tayo ng estilo. Pagsasalita, ugali, iba. Amen? Maghalo na lang kami, magkakaiba tayo, diba? Tama? Ba't ikaw kami? Paano ka maghalo ng kape? Ha? Paano ka maghalo ng kape? O ikaw paano maghalo ng kape? Pakanan. Okay. Ikaw paano maghalo ng kape? Pataas. Magkakaiba, di ba? Magkakaiba. You see? Ako, kutsara ginagamit ko. Ako yung pa ako. Ako, kutsara ginagamit sila pala. Kami. Magkakaiba. Kaya huwag mong hahanapin yung sarili mo sa kanya. Hindi talaga kayo magkakasunod. Sasama ng loob mo. Tanggapin mo siya, siya siya. At ikaw yung ikaw. Amen? Grasya ng Diyos na pag-isa tayo. Amen, isa. Grasya ng Diyos yun eh. Okay? Sige na, enjoy those people whom the Lord has placed in your life. Okay? Ito yung isang bagay na lagi kong tinatandaan. At gusto ko ngayong gabi, ilagay niyo rin po sa iglesia. Amen? Amen? Magpasalamat ka at enjoy mo yung mga tao yan na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Na nakatutulong sa iyo at meron din influence maibibigay para lalo ka pa maging kagamit-gamit sa Panginoon. Okay? Okay? And then lastly, forgive. Pakilala siya yung pang-apat, forgive. Maging mapagpatawad tayo. Amen? Walang sama na lang. Walang hatred, walang anger, walang ano. Ano man na mag-asama, magandang forgive. Amen? Again. Nung si Joseph ba, sabi, I am Joseph! Di ba umiyak pa siya? Humahatol siya. Tama? Kaya yung mga Egyptian nakahilang. Umiyak si Joseph. Ako si Joseph. Wala kang makikita doon na lumapit na isa man. Joseph, I'm so patawarin mo ako. Pinagbili ka na. Wala lumapit. Amen? Read your Bible. Wala humingi ng tawad. Wala. Pero sa kawilang walang paghihingi ng tawad kay Joseph, nakapagpatawad na siya. Diba naman? Amen? At pinabalon sila ng sako-sakong pagkain. Alam mo ba yan? Sako-sakong pagkain. Ano ba? Pinakain ba? Pinakain ng marami. Pinabaunan. Maliwanag ba? Pinabaunan. Anong yun yan? Dali nito. Magbago kayo. Para wag kayong magutom sa Bible. Dali nito. Para wag kayong magutom sa daan. At huwag kayong magagawa. May kanya-kanya kayo. Dito niyo. Walang sa walang loob. Okay, hindi pa sila nag-sorry pero nakapagpatawad na si Joseph. Okay? In Mark 11, 25 to 26, sabay sila tayo. Mark 11, 25 to 26. Okay, ito yung nakita ko kay Joseph. Okay, hindi pa man lamang dumarating sa Egypt yung kanyang mga kapatid. Okay, nakapagpatawad na siya. Mark 11:25, sabay-sabay tayo. Ready? And when you stand praying, forgive. If you have sinned against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is
in heaven, forgive your trespasses. Sa tuwing nang magpe-pray ka, sa umaga man, gabi man, sa tuwing nang magpe-pray ka, siguraduhin mo, nagpatawad ka. Amen? Sa lahat-lahat. Kung sino man ang sama ng loob, forgive. Okay? Sapagkat kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawadin ng ating Ama na nasa langit. Okay? Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, 31 to 32. Alright, sabay-sabay po tayo. Ready? Pastor, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Kaya and be kind one to another. Ano pa? Tender-hearted. Ano pa? Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, have forgiven you. Okay? Yan nga, we must forgive. And reason? Amen? Magpapatawad tayo. Ha? Okay? Now, again, reason, we must not allow the hurt of yesterday. Huwag natin babayaan na yung sakit ng loob kahapon ang mag-control ng buhay mo araw-araw. Iwanan ba? Amen? Sabagat kabigatan lamang ang itutulot nito sa iyo. Alright? Huwag tayong magkaroon ng sama ng loob ng mga huwag. Alright? Okay? Kaya natin nagawa ni Joseph at nagawa ng iba. Amen? Amen? Again, anong dahilan? Bakit hindi tayo dapat magkaroon ng sama ng loob? Number one? Because of what? Because you have one life to live. So, don't waste it. Huwag mo sayangin yung buhay mo yan with what? Na may sama ka ng loob. Ano yung pangalawa? Resentful spirit is what? Bakit masama ang loob mo? Anong dahilan? Because of what? Ginusto mo eh. Amen? Kung gugustuhin mong may harmony, magyayari. Amen siya? Magyayari. Okay? Na bakit madalas ang resentful spirit at dahilan? Iti-resolve na ng alin? Resolve of what? Selfish living. So, ano kailangan? Number 4 po ulit? Okay, tumayo po kayo na. Salamat po kayo ng Diyos.